Magalit na kung magalit, pero pag sinabi ng dispatcher na cancel na yan, i-delay na yan, yun ang masusunod. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome po sa isa na namang vlog dito sa aking channel, Flight Dispatcher Nat. Ayan, welcome po, welcome. Maraming salamat po sa mga nagsusupport, sa mga nagfo-follow, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood lalo ng aking mga videos. At natutuwa po ako na pakatulong sa mga nagtatanong sa akin, yung mga naguguluhan sa kanilang mga career path. Yan, I'm very happy to help. Ngayong vlog na ito, medyo maiiba naman tayo, So, sa mga nakaraang videos ko, sa mga nakaraang content, ay puro parang career advice or yung about sa kung ano yung ginagawa ng pilot o kaya ng flight dispatch at college courses, mga ganyan. This time, ang ating pag-uusapan naman ngayon ay medyo current events naman. Sinabi kong medyo kasi matagal-tagal na rin nung nangyari ito, last week pa yata. So, hindi naman siya talaga malaking issue, but in the context of flight operations, lalo na airport operations, ay parang naging malaking issue. So, bibigyan natin ng linaw yung post na ito ng isang pasahero at magbibigay na rin tayo ng awareness about yung mga decisions behind the flight operations and the airport operations, kung bakit ganun yung mga pangyayari. So magbibigay lang tayo ng mga info, ng mga facts at awareness kung ano yung mga nangyayari sa likod ng mga flights. Kasi as passengers, I understand na ang nakikita nyo lang is yung nasa ground crew, yung mga ramp agents, mga customer service agents sa airport, mga check-in counters. Most of the time, sila po ay hindi lang most of the time, talagang hindi nila hawak ang mga desisyon about sa flights, about sa flight operations. Kahit anong pagsisigaw nyo sa kanila, kahit anong galit nyo sa kanila, kahit anong frustration ninyo, wala rin naman silang magagawa about it. Dahil out of their jurisdiction, out of their scope, yung mga pangyayari. Alright, so, itong issue is about Cebu Pacific flight bound to Bacolod at ito ay kasagsagan ng yung pumutok yung Canlaon, Mount Canlaon. So, yung pumutok yung vulkan and she is venting out her frustration sa nangyari sa flight niya in relation dun sa nangyaring volcanic eruption. But sige, let's see. Tingnan natin ito. Courtesy ito ni Sir Mond Ortiz, tiningnan ko lang yung kanyang Facebook page kasi sa kanya ko lang din naman nakita itong issue. Let's see here, Okay, basahin natin. Hello, Cebu Pacific Air. You could be better, but you weren't. What is your plan for us stranded passengers only aiming to go home with our families? Flight 5J477 bound to Bacolod. May mga oras pa siyang binanggit dito. So, 1645 Hotel H got on hold due to ashfall at Mount Canlaon. Okay, 1655 Hotel got cancelled due to weather. And 1720 Hotel, we were told we can start deplaning soon, but 1 hour after, still nothing. And 1740 Hotel, we were told that it was due to red alert. I asked the staff to give comfort announcements often. Then only after 30 minutes after, one announcement done. Devastating, Cebu Pacific Air. So, mapapansin natin dito sa post niya, very detailed. Very detailed yung kanyang pagde-describe sa mga pangyayari at with timestamps pa. So, let's break it down itong post niya, Okay, so from this post we can say na I can see that they are already inside the aircraft. Established na Mount Canlaon erupted
So, automatic yan. Lahat ng flights will be on hold and malaki rin yung possibility na ma-cancel dahil hindi talaga natin maire-release yung flight. Going towards an area na kaka-erupt pa lang yung vulkan. So, Mount Canlaon is malapit sa Bacolod, ano? Tingnan nga natin yung mapa. Alright. Okay, so, here we are, Mount Canlaon eruption. And then, nasaan ang Bacolod Airport? Ito ang Bacolod. Tapos ang Bacolod Airport ay Bacolod Silay International Airport ay nandito. Alright. Malapit naman talaga. Nasa isang isla nga sila, no? As a flight dispatcher, hindi ko rin talaga maire-release itong flight towards this airport knowing na actively erupting or actively erupted itong vulkan. So, syempre, binanggit ko as a flight dispatcher, no, kami rin kasi ang nagde-decide kung maka-cancel, madi-delay, or mag-continue ang isang flight. Yes po. Flight dispatcher po ang may final say about this when it comes to flights that are still on the ground. Lahat ng angle ay tinitingnan ng isang flight dispatcher for his or her pre-planning para sa flight na iyon. So, yung weather phenomena or weather situation sa both origin and destination airports. Chine-check din yung tinatawag na NOTAMs or notices to airmen kung saan lalaman ito ng current airport information such as kung meron bang saradong taxiway or merong kailangang caution when operating in an airport, nasa NOTAM yun. At syempre, kasama dito yung NOTAMs about this eruption. So, meron yun pinublish na NOTAMs about this eruption. At during that time, I'm pretty sure, 100% sure, na yung flight dispatcher ng flight na ito ay na-check yun, no? Hours before the flight. At syempre, as time goes by, unang chinek niya yun, okay pa, alright? So, within the limits pa, safe pa ang pag-release ng flight. But, as time goes by, so, nagbabago yung updates, it became into a situation na unsafe na yung pag-release ng flight towards the airport. Mapapansin nyo dito, kinancel na talaga completely due to weather. At kung natatandaan ko, this time, ay may bagyo din, no? Ay, hindi naman siya bagyo talaga. Malakas lang talaga ang ulan during this time. Dito naman tayo sa statement na ito. Alright, nasa loob sila ng eroplano at hindi natin sigurado kung nasaan sila exactly. Nasa exactly part ng airport, kung nasa gate pa ba sila or nasa remote parking sila or nakapag-taxi out na tapos babalik pa, no? But from this statement, I can say na nasa remote parking sila dahil magde-deplane na sana sila, no? Pero 1 hour after, still nothing. So, sa pag-deplane, hindi naman yan ibig sabihin na, o sige, baba na, diretso baba na talaga. Alright? So, kailangan munang may clearances yan from the ground control and also yung coordination ng mga buses. No, pagkababa ng pasahero sa eroplano, hindi naman yan pabababain na nakatenga lang yung mga pasahero dun sa ramp. Another factor here is yung availability ng co-bus or ng mga airport buses to transport passengers from the remote ramp to the terminal itself. Sinabi dito, it was due to red alert. Red alert. Ano bang ibig sabihin ng red alert? Kasi meron yang alert level sa isang airport pagdating sa lightning strikes, no? Yung red alert dito is about sa lightning strikes. If you remember before, I mentioned na malakas ang ulan that time. So, kumukulog, kumikidlat. At nagkaroon ng red alert, ibig sabihin nun, tigil lahat ng operations sa airport. So, walang gagalaw. Stay put lang sila kung nasaan na sila. Kung yung eroplano ay nasa
runway, hindi siya gagalaw, doon lang siya. Kung yung mga ground service equipment ay nasa gitna ng rampa, hindi sila pwedeng gumalaw. Yung mga tao doon, stay put lang din sa sasakyan nila. No? So, wala talagang galawan. So, tigil operations talaga, kumbaga. Red alert. Yun ang ibig sabihin ng red alert. Okay, binanggit niya rin dito, I asked the staff to give comfort announcements often. Okay, so only after 30 minutes after, one announcement done. So, ando naman yung parang care niya, no, na, sige, magbigay ka ng comfort announcements madalas para gumaan yung loob ng mga pasahero. Let's say na yung kausap niya dito ay yung cabin crew. Sa isang eroplano, kunwari I'm assuming this is an Airbus 320, 4 yung flight attendants niya, no, 2 sa harap, tapos 2 sa likod. Ang meron lang karapatan or task na magbigay ng mga announcements ay yung lead flight attendant o your purser na nasa harapan. So, hindi ko alam kung nasan siya nakaupo, kung kausap niya yung flight attendant sa likod or somewhere ganyan. So, kung nasa likod man yun, edi wala siyang wala siyang powers, no, to make announcements. Kasi basta yung microphone para sa announcements ay nasa harapan lang. I'm thinking na kaya hindi nagawa yung announcement at only after 30 minutes saka lang nabigay yung announcement dahil hindi magbibigay ng announcement basta-basta ang isang purser kung una, syempre hindi validated yung information, kung hindi kompleto at syempre kapag mali naman yung in-announce niya, it will cause unnecessary panic or issue. Kaya isang announcement lang yung binigay ng flight attendant. Nararamdaman ko, yung frustration ni passenger dito sa post niya na ito. Kaso nga lang, napansin ko din na post niya na ito ay out of high emotions na din. I can see. Binanggit niya dito, what is your plan for us stranded passengers only aiming to go home with our families? Seems like she's talking on behalf of other passengers, no? Pare-pareho ba sila ng sentiment? Pakiramdam ko hindi naman. It's either siya lang or mangilan-ngilan lang sa mga pasahero yung may ganitong kaparehong sentiment. Nasa ano naman yan? Nasa policy ng airline na mayroong compensation mga pasahero during these kind of disruptions. Nakita ko sa Cebu Pacific na mayroong options to rebook, options to refund. Posible din na dahil dito ay mabibigyan sila ng accommodations or meal vouchers. So, the airline itself has policies for the passengers when it comes to flight disruptions. Yon ang plano ng Cebu Pacific Air for the passengers. Kasi tinatanong niya, what is your plan for us? So, andun na yung plano, meron na talaga. Pero yung binanggit niya dito na you could be better but you weren't. Foul talaga to. Kasi hindi nga lang isang weather phenomena yung nangyari, dalawa pa nga, which is yung Mount Canlaon eruption saka itong malakas na ulan. Hindi ipupusta o igagambol ng isang airline, lalo na ako ng isang flight dispatcher na i-release ang flight towards something that is unsafe. Magalit na kung magalit, pero pag sinabi ng dispatcher na cancel na yan, i-delay na yan, yun ang masusunod. Dahil ang importante dito ay yung safety, hindi lang ng pasahero, hindi lang ng crew, pati na rin ng eroplano at ng buong sanghimpapawid. Sanghimpapawid, no? Pero ganun talaga eh. These acts of nature happen at wala namang control dito ang airline, walang control dito ang piloto, walang control ang flight operations, walang sino man ang may control sa nangyayari. Actually, lugi nga talaga ang ano dito eh. Tutuusin, lugi talaga ang Cebu Pacific dito. Ang kahit anong airline, no? It's not like gusto ng airport, ng airline, ma-delay ang mga pasahero, ang mga flights. Ayaw na ayaw nila nun. Lalo namin sa flight operations. Ayaw naming may mangyaring disruption. Kasi dagdag trabaho yan eh. Dagdag trabaho yun. Kung tutuusin na dapat smooth sailing lang yung flight operations, walang mga delay, puro on time lahat, edi everybody happy. So ang masasabi ko sa sitwasyon na ito, okay, sige, okay na rin to eh. Actually, mas okay nga to na sige mag-vent out ka sa social media. Kesa naman, event out mo yan sa mga ground crew. Yung sigaw-sigawan mo sila doon,
mura-murahin mo sila doon. Hindi po nila deserve ng ganong treatment. Ang mga ground crew natin, ang mga nasa check-in counters, they only want the best for each passenger, no? Which is to make them travel from point A to point B. So, yun lang naman ang goal natin. So, ayun, no? Hopefully, nabigyan ko ng kahit konting linaw yung issue na ito, at hopefully may natutunan po kayo sa mga nagsasasabi ko. So, muli po, ito ay view ko as an aviation professional working in the industry for around 14 years in now. No? As a flight dispatcher lalo. Na kami pong mga flight dispatcher ang directly related sa mga cancellations na ito, sa mga delays. Kami po ang nagdidesisyon kung itutuloy ang isang flight o hindi. Kaya kung meron po kayong question about flight operations, airport operations lalo, no? You can always send me a message at I will do my best to explain or to answer yung question ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa susunod po na vlog. Muli po ako si Flight Dispatcher Nat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Safe flight!